Bago nga tayo magsimula ay gusto ko lamang ipromote ang aking YouTube channel membership. Kung inyo nga makikita ay meron ngang join at maaari nyo nga yung pindutin at meron nga tayong mga 3 level na mga members. Loyal subscribers, amazing subscribers at gayon na rin ang fantastic subscribers. At marami nga kayong makuha ang benepisyo dito nga sa aking YouTube channel memberships at priority nga kayo kapag nagkakaroon ako ng mga bagong content ay masya-shoutout ang inyong pangalan at marami pang ang iba. At maraming salamat mga ka-viral. Quick update muna nga tayo sa ating kababayang si Kai Sotto na alam naman natin naglalaro sa Japan B-League. Good news nga dahil bumalik na nga sa Pilipinas ang ating kababayang si Kai Sotto upang maglaro sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Qualifiers. At dito nga ay makikita natin na ibang-iba yung aura ni Kai Sotto kumpara naman noon na bumalik siya dito sa Pilipinas upang maglaro din sa Gilas Pilipinas. Dito nga makikita natin na masayang-masaya at bukal sa loob ni Kai Sotto ang paglalaro sa Gilas Pilipinas. At alam naman nating lahat na si Coach Tim Cone na nga ang hahawak sa Gilas Pilipinas, kaya naman tuwang-tuwa din itong si Kai Sotto na makapaglaro siya sa new management ng Gilas Pilipinas. At mabalik na nga tayo sa ating main topic. Masayang-masaya nga ang ating kababayang si Justin Brownlee dahil sa matagal niyang pagpapahinga o almost 3 months na hindi paglalaro ng basketball, finally ay makakapaglaro na nga siya at muli niyang matutulungan ang Gilas Pilipinas at gayon na rin ang Barangay Ginebra. At dito nga sa larawan na ito ay makikita na natin si Justin Brownlee na sumama na sa Barangay Ginebra practice. Paghahanda nga ito sa All Filipino Cup ng PBA at gayon na rin sa Governors Cup. Ngunit ito nga si Justin Brownlee ay maglalaro pa sa Governors Cup. At dito nga sa caption ni Ginebra Boy Ballers, full credit muna po sir sa inyong video. Makikita nga natin na nagpapagpag na raw ng kalawang itong si Justin Brownlee dahil almost 3 months din siya nakapagpahinga, kaya naman nagsushooting na si Noy P. At nagpapalakas na rin ang katawan itong si Justin Brownlee upang maibalik ang kanyang dating lakas sa Barangay Ginebra at full credit muli kay Ginebra Boy Ballers sa kanyang video. At sa kabila nga ng pagiging masaya ni Justin Brownlee dahil nakabalik na nga siya sa Gilas Pilipinas at gayon na rin sa Barangay Ginebra, hindi pa rin makalimutan ni Justin Brownlee yung mga panahon na na-stress talaga siya mental at physical dahil nga hindi niya nga daw inaasahan na makakabalik pa siya sa Barangay Ginebra, lalong-lalo na yung mga panahon na hindi pa lumalabas yung hatol ng FIBA sa kanya nga naging kaso sa China. Ang sabi nga ni Justin Brownlee, "Mentally it was very tough not knowing the outcome of the situation was very stressful. There was a lot of days and nights just thinking about it and feeling sorry for myself." So ayan nga ang pinagdaanan ni Justin Brownlee na masyado niyang inisip at dinibdib yung mga nangyari sa kanya, ngunit laking pasasalamat pa rin niya dahil nakabalik na nga siya sa Barangay Ginebra. Kaya naman sa pagbabalik nga ni Justin Brownlee ay expected na natin na 100% na Justin Brownlee ang muling magagamit ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup at gayon na rin sa Olympic Qualifiers at kahit sa Barangay Ginebra dahil paniguradong babawi si Justin Brownlee sa 3 buwan niyang hindi paglalaro ng basketball sa Pilipinas. At lalong-lalo na ay nalalapit na nga ang kanilang unang laban sa Gilas Pilipinas para nga ito sa FIBA Asia Cup Qualifiers kung saan ang una nga nilang makakaharap sa February 22 ay ang Hong Kong. Samantalang sa February 24 naman ang kanilang ikalawang makakaharap ay ang Chinese Taipei. At itong ang Chinese Taipei ay minado nga silang kinakabahan na sila sa pagbabalik ni Justin Brownlee dahil alam nga nila yung nangyari sa China kung saan tinalo nga ng Gilas Pilipinas ang China sa semifinals, kaya naman kabado rin itong Chinese Taipei na alam naman nating under din ng China. Ang sabi nga sa report, Chinese Taipei is concerned about the return of Justin Brownlee after being allowed to play in the FIBA Qualifier 2025. At patungkol naman sa Barangay Ginebra, meron nga itong sinabi si Justin Brownlee at sinabi niya nga na sobrang excited na raw siyang muling makapaglaro sa Barangay Ginebra at muling masuot ang kanyang jersey number 32. Talaga nga namang sobrang excited na si Justin Brownlee na makapaglaro sa Governors Cup at muling matulungan ng Barangay Ginebra na malay natin makuha nga nila ang kampyonato sa Governors Cup. Ang sabi nga ni Justin Brownlee sa isang report, sa report ng Spin.ph, "I can wait to put the Ginebra jersey again." So talaga namang excited na talaga itong si Justin Brownlee na muling makita ang Barangay Ginebra fans na sumisigaw sa kanya ng Never Say Die spirit at muli niyang matulungan ng Barangay Ginebra sa Governors Cup. Kaya naman kaabang-abang talaga
ang pagbabalik ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra sa Governors Cup at paniguradong marami na namang manunood na mga Barangay Ginebra fans sa magiging laban ng Barangay Ginebra. At kung lalong-lalo na makapasok pa ang Barangay Ginebra sa Governors Cup Finals, kaya naman abangan natin ang magiging performance ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra sa Governors Cup. At sa ibang balita naman, abinado nga itong si Coach Tim Cone na talaga namang gusto niyang mapaganda ang programa ng Gilas Pilipinas, kaya naman masusi niyang pinag-aaralan ang mga pwedeng gawin sa Gilas Pilipinas pagdating nga sa team chemistry at sa pagpili ng mga players. Bukod kasi sa goal nilang makapasok sa FIBA Asia Cup 2025 at gayon na rin sa Paris 2024. Ang isa rin palang goal ni Coach Tim Cone ay makapasok ang Gilas Pilipinas sa LA Olympics na mangyayari sa 2028. Medyo malayo-layo pa nga yung 2028 at marami pang pwedeng mangyari in 4 years. Ngunit si Coach Tim Cone ay hanggat maaari, yung pinili niya nga na Final 12 ay gusto niya ay yung pa rin yung gagamitin niya sa 2028 sa Paris Olympic kung makakapasok ang Gilas Pilipinas, dahil ang goal nga ni Coach Tim Cone ay maging intact at gumawa siya ng pinaka-solid na team na alam ang team chemistry at ang mga game plan na kanyang gagawin. At hindi na yung pahirapan pang kunin pagdating sa practice. Yun nga ang pinaka-importante, na sama-sama sila sa practice at yung walang laging absent. Kaya naman kung ating papansin ay mostly mga PBA players at gayon na rin mga iilang collegiate players at Japan B-League boys ang kanyang pinili na pagsama-samahin sa isang solid team na lineup ng Gilas Pilipinas. At kahit malayo pa nga ang 2028 na LA Olympics ay sinasanay na nga ngayon ni Coach Tim Cone at talaga namang hinahasa niyang mabuti ang kanyang mga bata sa Gilas Pilipinas at piling-pili lang talaga yung mga players na pinili niya para nga ito sa Los Angeles 2028 Olympics kung makakapasok ang Gilas Pilipinas. Pagdating naman sa naturalized player, ito nga si Justin Brownlee pagtungtong ng 2028. Siya nga ay 39 years old na at hindi nga natin alam kung makakapaglaro pa ba siya sa Gilas Pilipinas o magre-retiro na. Samantalang ito namang si Angelo Kwame na second naturalized player ng Gilas Pilipinas, pagtungtong nga ng 2028 ay eksaktong 30 years old pa lang itong si Angelo Kwame at pwede pa siya magamit ng Gilas Pilipinas. At kung hindi na available si Angelo Kwame, nandyan naman itong si Benny Boatwright na may edad pa ngayon na 27 years old. At pagpasok nga ng 2028, siya ay may edad na 31 years old at batang-bata pa nga at posible pang magamit ng Gilas Pilipinas sa 2028 Olympics sa LA kung makakapasok ang Pilipinas. At nandyan din si Taylor Bay na import ng Magnolia na may edad ngayon na 26 years old at pagtungtong nga ng 2028 ay ito ay saradong 30, kaya naman bata pa at magagamit pa ng Gilas Pilipinas. Ngunit ang lahat ng yan ay plano pa lamang at nakadepende pa sa hinaharap.